Taliwas nga po sa ipinapangalandakan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na mahigpit ang kanilang regulasyon. Abay napakadali. Para sa isang gustong sumugal sa isabong ang magparehistro sa mga isabong website. Ang tinutukoy naming napakadali ay napakadali maging sa mga menor de edad na sumugal sa isabong. Ito po ang napatunayan mismo ng aming case study nang siya'y magparehistro sa Pitmasters Live. Ang Pitmasters Live ay ang isabong brand ng Lucky 8 Star Quest Incorporated. Isa sa mga kumpanyang nabigyan po ng isabong license ng PAGCOR. Ang Lucky 8 Star Quest Incorporated ay iniulat na pag-aari ng isang Charlie Atong Ang. Isinasaad po sa Regulatory Framework for Electronic Sabong o isabong ng PAGCOR ang pagkakaroon ng Know Your Customer Process kung saan ito ang dapat sundin bago ka makataya sa sugal. Ilan sa mga kinakailangan pong sundin ng tataya ay pagbibigay ng kanyang buong pangalan, date of birth, contact number, current address, nationality, occupation, at source of income. At tanging mga 21 anyos lamang pataas ang pinapayagan. Kailangan pang magsumite ng manunugal ng kanyang larawan at isang valid government-issued ID. At meron pang sinasabing verification process kung saan may video calling pang kinakailangan para kumpirmahin na totoo ang lahat ng isinumiting requirements ng manunugal. Sa Pitmasters, ang tanging hiningi po lamang sa aming case study ay magbigay ng username at password para sa account, pangalan, mobile number, occupation at source of income. Walang ginawang verification ang Pitmasters sa katotohanan ng mga impormasyon na ibinigay ng aming case study. Bagaman totoo ang phone number na kanyang ibinigay dahil nga naman doon papasok ang one-time PIN number na kanyang gagamitin para siya ay makapag-load ng minimum na 100 piso para siya ay makapagsimula ng magsugal. Wala pang 5 minuto, pasok ka na sa sugalan. Kaya naman, hindi nakapagtataka ang iba't ibang mga usapin at kwento tungkol sa pagkalulong ng mga menor de edad sa isabong na ito. Sa kolum po ni Ginoong Jaris Bondok sa Philippine Star noong pong Oktubre 15 ng 2021, nabanggit niya ang kwento ng isang grade 10 student na nalulong sa isabong kaya't nagawa nitong makapagnakaw sa kanyang pamilya at maging ang mga appliances sa bahay ay naibenta. Nagiging talamak ang pagkalulong ng mga menor de edad sa talpakan na ito o isabong. Yan din po ang sinabi sa amin kamakailan po lamang ni dating Pampanga Congressman Yeng Guiao nang siya'y aming nakapanayam. Sa kanilang probinsya, anya, may mga ulat na kahit 10 taong gulang ay nakakataya sa isabong. Sa Pampanga din nangyari ang pagpapatiwakal ng isang ama ng tahanan nang dahil sa hindi na makabayad sa kanyang 800,000 pisong pakakautang. Ito'y bunga ng kanyang pagiging adik sa isabong. Talamak din po ang mga kaso ng pagnanakaw dahil sa pagkalulong sa isabong. Maging ang ilang mga magbubukid ay sinasabing nakapagsasanla na o nagbebenta na po ng kanilang mga lupang sakahan para lamang bayaran ang kanilang mga utang na naipon dahil pa rin sa pagkalulong sa isabong na ito. Isang pulis Quezon City ang natimbog matapos siyang manloob ng LBC branch sa San Miguel, Bulacan. Ang pulis po'y nangumpisal nang siya'y matimbog at sinabi niyang siya ay adik sa isabong at napakalaki po ng kanyang utang na kaya niya nagawang
mang-hold up. Mga kapatid, sa bawat probinsya po ay may kanya-kanyang kwento ngayon ng ating mga kababayan na nalululong sa isabong na ito. Marahil ay alam niyo na rin po ang mga salaysay ng ilang OFWs na nagkabaon-baon din sa utang dahil din sa online sabong. Meron pang iniulat pong nagtangkang magpakamatay. Ang isa'y nasisiraan na po ng bait. Ang PAGCOR ang siyang nagbibigay po ng isabong license to operate. Sa ngayon, 7 na ang binigyan nila ng lisensya. At dahil nga po sa sobrang laki ng kinakamal na salapi ng mga isabong operators at dahil sila dumadami, siguradong magkakanya-kanya po sila ng paraan at promotion para lalo pang dumami ang malululong sa bisyong ito. Sa parehong kolumn po ni Jaris Bondok, umaabot umano sa higit na 1.8 billion pesos ang araw-araw na taya sa isabong na noon ay may 3 operators lamang. Paano pa kaya ngayon na 7 na? 7 na ho ang pinahintulutan ng PAGCOR na mag-operate ng isabong. Sa isang panayam po kay PAGCOR Chairman Andrea Domingo, ikinalugod niyang sinabi na ang mga isabong operators ay nakapag-aambag ng 75 million pesos kada buwan sa kita ng gobyerno. Sabihin na po nating ang 7 kumpanyang binigyan po ng PAGCOR ng pahintulot na makapag-operate ng isabong ay makapag-aambag ng 500 million pesos kada buwan sa ating pamahalaan, ha? Sabihin na po natin, kalahating bilyon buwan-buwan ang kikitain po ng PAGCOR. Madam Chairman Andrea Domingo, mawalang galang lang. Sa inyo bang palagay, ang perang inyong kinokolekta ay sasapat para punuan naman ang kasamaang idinudulot ng sugal na ito sa pamilyang Pilipino? Ang tradisyonal na sabong na pinahihintulutan po ng Cockfighting Law of 1974 ay naglalayon para sa sinasabing national recreation, relaxation, at source of entertainment. Ito ay para din umano sa ating turismo at para pigilan ang paglipana ng napakaraming sabungan. Kaya naman sa naturang batas, isinasaad po na maaari lamang magkaroon ng isang sabungan sa bawat bayan o lungsod. At maaari lamang magkaroon ng sabong tuwing araw ng linggo, panahon ng fiesta at pista opisyal. At para ka makataya sa sabong, kailangan mong pumunta mismo sa sabungan. Sa isabong, Madam Chair, sabong is everywhere. Hanggat meron kang gadget at internet, pwede kang magsugal kahit nasaan ka man. At sa mga walang gadget at internet, may mga betting stations sa mga barangay. Sabi nga po ni Kong Yengiao, may mga barangay sa kanila na 6 ang tayaan ng isabong. At Madam Chair, mismong sa inyong regulatory framework para sa isabong, inaamin yung ang bawat sultada is quick and fast. Kaya't ang tayaan ay mabilis din. Ang sinasabi niyong 100 piso na dapat ay pinakamaliit na taya ay kadalasang hindi man lang umaabot ng 30 segundo. Kaya't ang iyong 1,000 piso'y napakabilis mawala. Maaari ikay manalo, minsan, ngunit sa sugal, ikaw ay laging talo. May mga isabong operators po na 12 oras ang operasyon. Araw-araw, Lunes hanggang Linggo, holiday man o hindi. Nang dahil sa kakulangan po ng panahon, hindi ko na muna tatalakayin ngayon ang mga legal na usapin tungkol sa mga isabong operators na ito at ang kanilang pagtatangka na makakuha ng congressional franchise. Yan po'y ating itatakda sa ibang pagkakataon. Nais muna ho natin bigyan po ng kahalagahan sa edisyong ito
Ang panawagan na dapat ay magkaisa po tayo sa pagtutol sa operasyon ng mga isabong na ito. Habang hindi pa huli ang lahat, habang hindi pa nababaon ng lubos ang napakaraming kaluluwa sa salot na ito. Maaring mabilang po natin ang dami ng salapi na maaring kitain ng pagkor sa sugal na ito. Ngunit, paano mo makikwenta ang pinsalang ibinubunga nito sa mga pamilyang nagugunaw at malulusaw nang dahil sa pagkakalulong ng isa sa kanilang mga miyembro? Chairman Andrea Domingo, how do you quantify or can you quantify the social cost of this gambling menace? Lalo na ho ngayong panahon ng pandemya na halos wala nang kitain ang mga pangkaraniwang manggagawang Pilipino. Sa halip na ipambili ng bigas o pagkain, napupunta sa sugal ang kakaunting pera. At ang pera ay kinakamal ng mga sukdulan na po ang yaman ng mga operator ng isabong. Walang silbi na tayo po'y manawagan sa mga operators ng isabong na sila po'y magkusa na huminto sa sugal na ito. Ang panawagan dapat ay nasa gobyerno dahil sila ang nagpapahintulot sa operasyon nito, partikular sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Pero tumalab kaya sa mga opisyal ng PAGCOR ang ating panawagan? O ganun pa rin sila? Gaya ng dati, walang pagbabago? Mula noon hanggang ngayon, hindi kailanman nila pinoproblema ang masamang idinudulot ng sugal sa tao. Ang tanging mahalaga sa kanila ay kumita ng pera. Think about it. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.